Praise God, hallelujah. Salamat Lord. Ito naman aking babahagi about sa Matthew 16 verse 26. What good will it be for a man if he gains the whole world, yet forfeits his soul? Or what can a man give exchange for his soul? Hallelujah. Naniniwala po ako, in order to experience the fulfillment of success, we have to always acknowledge Him who gave that ability to have that success. And do not compromise who you are, who God make us to be that success. Because we will be meaningless without the person who give that ability and always represent God and always thank Him. Amen. May tanong ako mga kapatid. Yung bang pinag-uukulan natin sa buhay natin ngayon ay masasabi nating may kabuluhan? May kabuluhan? So, yes, that's something worthy. Kasi, sinabi sa Matthew 16 verse 26, ano ba ang pakinabang ng tao? Makuha mo man ang buong mundo kung mawala naman ang ating kaluwa. Dalawang bagay lang naman yung mga kapatid ang mga pinag-uukulan ng isang tao. Pwede mga bagay na pansamantala nga lamang mga kapatid. Kagaya ng mga paghanap ng mga lipak-lipak na pera o mga material na bagay kagaya ng mga gusto natin bumili ng magandang bahay, mga sasakyan, ganyan mga kapatid. O yung eternal life. Amen. Hallelujah. Hindi naman masama maghanap buhay ng, pero magiging masama ito mga kapatid kung ito ang sentro ng buhay natin, mga kapatid. So, hindi para lang sa pera o maghahanap buhay, mga kapatid. At lagi natin unahin sa buhay natin ang Panginoon. Dahil siya lang ang nagbigay lahat ng meron tayo ngayon sa ating buhay, mga kapatid. So at the end of the life, tandaan po natin, haharap tayo kay Jesus o sa Panginoon. Tama? Haharap tayo sa Diyos. Ito ang tanong ko mga kapatid. Kung dumating tayo sa dulo ng ating buhay na tinatahak, na buhay natin ngayon, kapag tayo wala ng buhay, masasabi ba natin sa sarili natin na, Lord, I live well and life, ginugol ko po ang buhay ko sa bagay na mabubuti, at ako po ay Lord, I am coming and ready to face you. Or pagdating ng dulo ng ating buhay ay magkakaroon ng regress. Ano po yung regress, mga kapatid? Yung sinayang natin ang buhay natin sa paghahanap lang ng impak-impak na pera or yung at iba pa, mga kapatid. Amen, hallelujah. Ginugol natin ang buhay natin sa paghanap ng masalapi. Or ginugol natin ang ating buhay sa mga bisyo. Pagdating sa dulo ng ating buhay, wala bang itong kabuluhan o meron itong kabuluhan, mga kapatid? Wala palang kabuluhan. Iniwan din pala natin lahat ng mga material na bagay, mga kapatid. Iwan natin dito sa lupa. Praise God, hallelujah. Yun lang nasabi ko. Pero sabi sa John 11, verse 25, sinabi ni Jesus said unto her, I am the resurrection, and believed it in me. Through he were dead, and yet shall believe. And whatsoever liveth and believeth in that never die, believe it though this. Amen. Hallelujah. Thank you. Praise God. Thank you, Lord, sa pagkakataon na binigay mo sa atin. Hallelujah. Praise. Thank you, Jesus. Dito sa, ang binigay ng Panginoon sa atin ay dito sa Mateo 6, verse 9 to 13. Ang sabi dito, this then is how you should pray. Tungkol po ito sa panalangin. Ang sabi dito, our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our debt, as we also have forgiven our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Ito po yung binigay ng Panginoon sa atin. Tungkol po ito ay sa panalangin. Hallelujah. Ang sabi dito, ganito kayo manalangin. Sabi ng Panginoon, yung tinuro niya rin sa mga disciples, yung sabi
sabi ng mga disciples ni Jesus, tuturuan daw nila paano tayo manalangin. Lahat tayo hindi marunong manalangin. Amen? But ang sabi ng ang sabi sa Romans 8:26, ang tinuro ng Panginoon sa mga disciples, ganit, ang Espiritu ay tumutulong sa atin, sa ating mga kahinaan. Kasi hindi natin kayang manalangin ng tayo lang. Kailangan ang Espiritu ang mag-intercede sa atin sa panalangin. Amen? Hallelujah. Ang sabi, Our Father in heaven, hallowed be your name. Kailangan natin i-focus ang ating panalangin sa Panginoon. Hindi natin yung katulad sa mga hintel na ang haba ng ano natin, memorize ang dami nating mga listahan, pero hindi pala yun kalulunod sa Panginoon. Dahil ang sabi na, kailangan yung ang Holy Spirit ang ating gabay. Amen? Your kingdom come. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Sa ating panalangin, hindi natin pwedeng sabihin na ating kalooban. Yung ibibigay ng Panginoon, lagi natin sasabihin, ang kalooban ni Lord ang siyang maghari sa atin. Hindi yung, Lord, ibigay mo ko, kailangan ko, gusto ko to. No, kung hindi yan, kaaya-aya sa Panginoon yung ating mga panalangin, hindi ibigay. Kaya lagi natin sasabihin na, Lord, your will be done, not my will, but your will be done. Amen? And give us today our daily bread. Dito sa Mateo 6:31, hindi ko na masyadong sinulat kaya huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Kung ano ang ating kakanin, kung ano ang ating iinumin, kung ano ang ating susuotin, kundi yung ating ipanalangin ay o ngayon, kung ano yung ibibigay ng Panginoon, kung ano yung ating kakainin. Amen? Hallelujah. And forgive us our debt, as we also forgive our debtors. Dito sa Mateo 18, nabasa ko po ito sa Mateo 18:21 to 35, napakahaba po ito. Pero iso-shortcut ko lang yung meron doon isa na may utang sa kanyang Panginoon, sa kanyang hari. Tapos siningil siya, wala siyang maibabayan, humingi siya ng tulong sa pangalan. Nakiusap siya doon sa kanyang inuutangan na bibigyan siya ng pagkakataon dahil wala pa siyang ibabayan. Tinatawad siya ng kanyang Panginoon doon. Basahin na lang po ninyo sa Mateo 18:21 to 35. Pinatawad siya ng kanyang pinakutangan dahil malaki rin naman ang utang niya. Ngayon, nakita niya yung kanyang nakautang sa kanya, yung kanyang kapwa na may utang din sa kanya. Maliit lang naman yung utang niya, pero siningil niya. Tapos talagang pinipilit niya talaga na babayaran. Ngayon, walang ibabayad yung may utang sa kanya. So, ginawa niya, pinakulong niya. Kaya yung kapwa niyang manggagawa, sinumbong doon sa hari na kung saan may utang siya doon na mas malaki. Na pinatawad naman siya. Pero hindi niya pinatawad ang kapwa niya na maliit lang naman yung utang. So, ang nangyari, ginawa ng hari, pinakulong siya. Imbis na pinatawad na nga siya nung una, dahil hindi niya naman na hindi niya kayang bayaran, sa kapwa niya, hindi niya kayang patawarin. Kaya pinakulong, binalik sa kanya. Kaya ang sabi ng Panginoon, gayon din ang gagawin ng ating Amang nasa langit. Kung hindi ninyo patatawarin ang inyong sa inyong puso, sa inyong, hindi nyo patawarin yung inyong kapwa. Amen. Pero ang sabi sa 1 John 1:9,
Ang sabi niya, if you confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sin and cleanse us all unrighteousness. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Pero tayo sa kapwa natin minsan mahirap magpatawad. Dinidiligan pa, tinatanin na nga, dinidiligan pa. Maraming praise God. Hallelujah. And andito sa lead us not into temptation, but deliver us from evil one. Amen. Hallelujah. Kaya ang sabi dito sa James, huwag sabihin ng sino man na ang Panginoon ay tinutokso. Tinutokso ba tayo ng Diyos? Ang Diyos hindi natutokso sa masamang bagay at hindi rin siya nanunokso sa minuman. Dahil yun, minsan, si Satan kasi malakas din ang ano sa atin eh. Yung malakas din niya ang impact sa atin. Natutoksuin ka talaga. Sasabihin na yun ang sinabi sa iyo. Amen. Hallelujah. Sa buhay ni Job, di ba, tinukso rin siya na naningi pa ng permiso si Satan na tuksuin si Job. Pero dahil sa isang taong matuwid, wala hindi niya kaya. Natukso man, pinahintulutan ng Panginoon na tuksuin. Parang tayo, ano. Pero huwag natin yun, and alam naman natin kung anong masama at mabuti. Kung para ba yun sa Panginoon o sa kalaban. Sabi, dito rin sa Luke 22:31 to 32. Dito, di ba si Peter, hiningi ng Satanas na si Peter, hiningi din ng inano rin siya ni Satanas na ililiglig, kumbaga uugain kung gaano siya katatag, kung ano ang kanyang pananampalataya. Diba kung sabi niya dito, na ililiglig gaya ng trigo, kung paano siya matukso sa kanyang pananampalataya o pagtiwala sa Panginoon. Praise God. Kaya dito sa atin tungkol sa panalangin, ang sabi na hindi natin kaya na tayo lang sa sarili natin. Kailangan bago tayo mag-pray, kailangan natin na meditate muna natin kung ano yung sasabihin natin. Minsan din natin masabi kung ano yung panalangin natin, pero ang Holy Spirit laging nagagabay sa atin. Basta tumawag lang po tayo. Humingi tayo ng tawag sa Panginoon, lahat na ibibigay niya sa atin, nang ayon sa kanyang kalooban. Amen? Amen. Ibigay naman sa akin ang Matthew 27:31. Ang sabi ay, after they had mocked him, they took off the robe and put his own clothes on him. Then they led him away to crucify him. Ang verse na ito, sabi niya ay, sa Tagalog, at nang siya'y kanilang malibak, ay hinugdan nila siya ng balaban at isinuot sa kanya ang kanyang mga damit at kanilang inilabas siya upang ipako sa cross. Mga kapatid, ito yung panahon na si Jesus Christ ay bakit nila papako sa cross? At si Jesus Christ, ng panahon na yun ay ang mga tao ay hindi sila naniniwala sa Kanya na siya yung anak ng Diyos, na siya yung magliligtas sa atin, sa ating mga kasalanan. Dahil ang Kanyang dugo at laman ang ipinagtubos sa ating mga kasalanan
na nag-umpisa sa panahon ni Adan at Eva. Kung anuhin natin yung mga una sa unang Old Testament, kung bakit tayo nagkaroon ng mga kasalanan at bakit ang Panginoong Yesus ang naging salvation sa mga kasalanan na yun ay dahil sa pagsuway balikan natin sa si Eva, dahil si Eva ay may pinag-utos ng ating Panginoong Diyos, our Creator, na huwag hahawakan o kainin ang bunga ng prutas na yon. At dahil si Eva, nung panahon pala na yun, ay meron na palang Satanas. Kasi siya yun yung devil na sulit na yun, yung tukso. So, nung panahon pala na yun na ang Panginoon ay create niya ang lahat sa mundo ito, pati ang mga tao, ay mayroon na rin demonyo. So, hanggang sa ngayon din, yung dahil natukso si Eva sa utos na yun, dahil tinukso siya ng demonyo, pero nagkaroon ng kasalanan na hanggang ngayon ay inano natin. Pero dahil sa pangalawang, sa New Testament na, dahil si Jesus Christ naman na, siya yung tumubos sa lahat. So, ang kanyang dugo at laman ay inialay niya sa atin. Ang mga tao, kagaya din natin, kasi ang mga tao ng panahon na yun, ay hindi sila naniniwala na siya yung hari, siya yung tagapagligtas natin. Kaya ang mga tao ay minumura nila at kung ano-anong mga inaano sa ating Panginoon. Ang tayo din na tao ngayon, di ba pag nagagalit din tayo sa ating kapwa, ay minsan nakakagawa tayo ng mga kasalanan. Kasinungalingan. Kasi pag ginalit ka ng sabihin sa'yo, hindi naman totoo yung ginagawa mo, hindi naman totoo yung sinasabi mo sa akin. Siyempre, pag ang tao at hindi naniniwala kung ano-ano din ang ibinabato niya sa kapwa niya. So, ganoon yung mga tao nung panahon na yun na hindi naniniwala kay Jesus Christ. Pero dahil nung si Panginoong Jesus ay ipako na siya doon nila na yung mga tao na siya pala ay tagapagligtas na totoong anak ng Diyos. So, ang ko lang, kahit na tayo man ay nakakagawa ng mga kasalanan, lagi pa rin nating iisipin at laging nagpapakumbaba, tinatanggap natin yung mga kasalanan na yon na ating mga nagagawa o ginawa dahil ang Panginoon ay ang ating mga kasalanan na yon ay siya ang tumanggap. So kagaya din natin, tayo ay tao na tumatanggap at nagpapatawad sa mga nagawa ng ating mga kapatid o kapwa. So, alam kong lahat tayo ay maintindihan na natin yung about sa verse na to dahil tungkol sa ating Panginoong Jesus kung bakit siya nilibak ng mga tao at kung bakit siya ang ating tagapagligtas. So, naniniwala na tayo sa Kanya dahil yun at tayo ang nandito, alam ko na naintindihan natin kasi kumbaga natapos na pag-aralan na natin yun. So, yun lang ang maibabahagi ko sa oras na ito, mga kapatid.